ang simbahang Katoliko ang tatanungin, mas dumami pa raw ang mga Katolikong nagsisimba. Taliwas sa resulta ng isang survey kung saan lumabas na bumaba sa 3 sa kada 10 Katolikong Pilipino na lang ang nagsisimba ngayon. Live mula sa Quezon City, may report si Maris Umali. Maris? Jessica, kung pagbabasehan ang mga obserbasyon ng mga obispo at kaparian na linggo-linggo nagdaraos ng misa, mas dumami pa nga raw ang mga Katoliko nagsisimba. Pinansagan pa nga ni Father Francis Lucas ang mga simbahan na SRO o Standing Room Only. Taliwas ito sa resulta ng isang SWS survey na lumabas kamakailan kung saan sinasabing mas madalang na raw magsimba ang mga Katoliko at isa rin daw sa bawat 11 Katoliko ang nag-iisip na iwan na ang kanyang Katolikong pananampalataya. Dito sa Sacred Heart of Jesus Parish sa Kamuning ang dating 10 misa tuwing linggo, nadagdagan pa raw ng 5. Ang iba nagdadala pa nga kung minsan ng sariling upuan, lalo na kapag may espesyal na okasyon, gaya kapag simbang gabi at Semana Santa. Nadagdagan din ang nangungumunyon at pati ang koleksyon ng simbahan. Mga patunay na nadagdagan daw ang bilang ng mga nagsisimba. Meron silang nakukuha sa pagsimba. It is not definitely not monetary. It is more than, it is a spiritual value ng relationship ng isang tao sa church at sa kanyang Diyos. Ang pinakamagandang measurement mo rin na maraming sumisimba, collection. Maraming tumutulong. That is one. Bukod sa physical presence, hindi dahil may isang mayamang nagbigay, they could not do that every week. Sa lungsod nga ng Naga, nagdagdag pa ng mga misa para ma-accommodate ang mga nagsisimba araw-araw at tuwing linggo. Dumadami talaga ang sumisimba. Palagay ko lahat ng mga pare na-realize yan. Ako lang, I serve in the province, I also serve here in Metro Manila. Sa misa ko nasa labas, may dala-dala pa mga silya. Minsan nakakaawa. Pag bigla umulan yan, paano takbo yan? At pati mga aisle meron, pati yung side na punong-puno. SRO, sabi ko nga, Standing Room Only. Sabi ng CBCP, nare-respeto man ng simbahang Katolika ang lumabas na SWS survey kamakailan na nagsasabing mula 6 sa kada 10 ay 3 sa kada 10 Katolikong Pilipino na lang ang nagsisimba. Hindi raw masamang magtanong kung ano ang basehan at motibo nito. Aminado rin si Father Marquez na bagamat dumami nga ang nagsisimba, marami pa rin daw ang mga Katolikong hindi nagsisimba. Bukod sa mahirap sumunod sa pananampalatayang Katoliko, lumaganap din daw ang tinatawag na extreme secularism and relativism o yung pagtutok masyado sa makamundong bagay. Marami na rin daw mapagpipili ang relihiyon. Naghahanap ang tao ng Diyos at naghahanap din ng community, naghahanap din sila ng good preachings na maintindihan yung salita ng Diyos. Kailangan kong lumabas ng simbahan para yakagin yung mga nanlalamig, nakalilimot. Pero hindi raw nababahala rito ang CBCP. Nananaig pa rin daw ang malalim na pananampalataya na likas sa ating mga Pilipino. Gaya ni Nanette Lardizabal na sa kabila ng mga hamon ay mananatili raw na Katoliko. Nasanay na ako na mangumpisal, mangumunyon. Hindi kailangan humingi ng palit. Basta magdasal ka. Ano man ang sabihin ng mga seemingly expert, ang fiber of the Filipino faith, malalim sa kanyang pagkatao. Jessica, ngayong Year of the Faith and New Evangelization, hamon pa raw sa simbahang Katolika ang akayin ang mga nag-iisip na iwan ng Katolisismo. Ika nga sa Biblia, hanapin at habulin ang mga nawawalang tupa. Ika pa ni Father Francis, the Holy Spirit will never allow the Church to go bankrupt. Jessica? Okay, Maris, ako mismo, napapansin ko, may mga linggo talaga na maraming nagsisimba. May mga linggo namang kokonti. Baka sa panahon yan, hindi kaya? Jessica, actually, ang sinasabi talaga ng simbahan o ng mga kaparian nating nakausap, merong mga highs and lows talaga yan. May mga panahon, especially kapag mga Semana Santa, pag mga simbang gabi, talagang dumarami. At talagang ikinatutuwa to ng simbahan. Pero meron din yung mga points na talagang medyo konti lang yung mga pumupunta sa simbahan. Pero kung ikukumpara raw ito sa mga nakaraang
taon or linggo, no, talagang medyo napapansin talaga yung pagdami ng mga nagsisimba. At hindi lamang daw ito kapag may mga espesyal na okasyon. Siguro malaking tulong din na this year is the Year of the Faith at nagkaroon din ng new evangelization, nagkaroon tayo ng bagong Santo Papa. Probably it also helps yung mga signs of the times na parang mas nalalapit din yung loob ng mga tao sa Panginoon, talagang humihingi ng tulong or naghahanap din ng deeper meaning and talagang communication with the Lord and with the community. Kaya medyo dumarami rin talaga itong mga tao na nagsisimba, Okay, Jessica. kasi magkaiba ang sinasabi. Yung survey, sabi bumaba. Sabi ng Catholic Church, tumaas pang-araw. Ako, ang sabi naman ng mga, ako, nagsisimba ko linggo-linggo, paiba-iba yung attendance sa church Depende sa okasyon. Like, itong Holy Week, maraming nagsimba. Pero napapansin ko rin, may mga linggo talaga nakakaunti ang nagsisimba. In any case, in any case, it remains to be seen nga siguro. Maraming salamat, Maris Umali.